Anuman ang nararating natin sa buhay, lagi natin panatilihin sa ating sarili ang pagiging mabuti sa kahit sino man, mahirap man o mayaman, o kapantay mo lamang. Dahil kailanman, ang lahat ng mga grasya na dumating sa iyo ay maaring mawala ng isang bula. Pero kapag mabuti kang tao, mawala man ang lahat sa iyo, tutularan ka pa rin ng kahit sino. Hi! Alam niyo mga kabilas, ito ay hindi haka-haka o panaginip lamang ang nangyari kay Rosmar at Diwata. Maraming taong nangangarap sa buhay. Maraming taong gustong umangat sa buhay. Pero kailanman, wala pang taong nakatanggap ng biyaya ng sobra-sobra mula sa kanyang kapwa. Sasali tayo sa mga palaro, sugal, o anuman ang uri na pwede nating mapagkikitaan, mga kabilas. Pero, maswerte ka na kapag nanalo ka ng 1 milyon, 2 milyon, o mahigit pa. #Rosmar Pinakamalakas. Sa ginawa ni Rosmar kay Diwata, mga kabilas, sa binigay niya na worth 5 million na halaga, mga kabilas, para kay Diwata. Sa palagay nyo, mayroon pa kayang isang tao na mayaman o vlogger o influencer sa ating sanlibutan na makahigit kay Rosmar sa mga binigay niyang biyaya kay Diwata? Nakakatuwa at nakakahanga, mga kabilas, dahil mayroong mga taong tulad ni Rosmar. Maraming akong nababasa na nagsasabing, bakit si Diwata lang? Napakaraming mahihirap sa mundo. Bakit kay Diwata lang? Bakit si Diwata lang? Dahil napapakinabangan? Sa words na pakikinabangan, malamang oo. Pero hindi nyo ba napapansin na baka isa din yun sa mga way ni God para kay Diwata? Sa mga bawat tao na nambabash sa kanya, sa mga bawat taong nanghihila sa kanya, humina lang ang pila, sabihin nila, bumabagsak na. Diba? Kasi maraming taong nagbabantay ng pagbagsak ni Diwata, pero walang taong nag-aabang kung paano pa siya umangat sa buhay. Minsan kasi, mga kabilas, kung sino pa yung mga taong hinihila pababa, hinihila bumagsak, sila pa yung itinataas sa ating lipunan. Dahil mula sa pinakamahirap na pinagdaanan ni Diwata, nakita yun ng may likha, kaya binigyan siya ng pinakamalaking biyaya. Pero dapat hindi magbago ang nilalang na binigyan ng pag-asa dito sa sanlibutan, nang sa ganon ay patuloy ang iyong pagtaas at ang pag-angat. Wag nating kalimutan kung ano yung ating pinanggalingan. At wag mong sitahin at talikuran ang mga taong nasa iyong paanan. Dahil ikaw ay nasa taas na, kailangan mo rin lumingon sa baba. Nang sa ganon, hindi ganon kadali ang pagwala ng iyong biyaya.